Hello, kumusta na kayo? Welcome sa aking mukbang. Let's eat! Pasensya na kayo, mukhang may sakit ako dyan. Pero dahil sa mga pagkain nung nakaraang Pasko at New Year, ako ay naghanap din ng pagkaing Ilocano o pagkaing Pinoy. Kaya nakikita nyo dyan ngayon, medyo naparami ako sa pagkain. Yung kaunting karne, siyempre may talong dyan, talbos ng kamote, okra at ang all-time favorite namin mga Ilocano, ang sibuyas at kamatis na sausawan. Ayan, at syempre, sa tabi ko ay ang buko juice para tayo ay malusog at hydrated. Syempre, may backup sausawan tayo dyan, ang toyo na may sili at syempre may lemon. At ang ating dessert pa yan, yung tinatawag nating watermelon. Okay? Siya nga pala, naghugas na ako ng kamay dyan. Medyo natagalan bago nasundan yung ating mukbang noong una. That was October 2023. Dahil nag-message na naman yung ating sponsor na mayroon na naman siyang pambili ng ating kakainin ngayon ay kakain tayo. Wow, may sponsor. Kaya nga pala, shout out sa Team Ilongga sa Florida, ang aking team, at sa lahat ng nanonood sa ating mini vlog. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Siguro maraming nakaka-relate dyan pagka ganitong pagkain, mas masarap na magkamay talaga. At syempre, habang kumakain ay nagmumuni-muni tayo. Tumatakbo na naman yung mga bagay-bagay sa ating kaisipan. At yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Handa na ba kayo? Una, ang mga pamilya natin sa Pilipinas. Shout out sa aking nanay at tatay. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon dito sa malayo. Ang sarap. Malayo ako. Nandiyan kayo. Joke lang. Pangalawa, ang ating weather ngayon dito. Panahon ng snow dito sa Amerika. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating kalusugan at sa ating pagmamaneho. Mas masarap sanang kumain. Lalong-lalo na kung kasama mo ang pamilya mo. Kaya sa mga kapatid natin dyan, kababayan natin dyan na may pagkakataon pa na makasama ang pamilya. Lalong-lalo na ang mga magulang, ay gawin nyo na dahil life is too short para sayangin natin yung mga pagkakataon na yun. Lalong-lalo na yung mga anak dyan na walang ibang inatupag kundi puro barkada mula umaga hanggang gabi. Uuwi na lang pagka sila ay gutom na. Paalaala to sa inyo dahil naranasan ko din ang magkaroon ng panahon sa aking mga barkada. Pero balanse sa oras ng aking pamilya. Lalong-lalo ngayon at nandito na ako sa malayo ay yung pagnanais mo na makasama ang magulang, ang mga kapatid at mga pamangkin sa hapag ay medyo alanganin na. Pero tatanggapin natin dahil tayo ay nagkaroon ng choice na lumayo sa kanila para sa isang mas malaking rason sa ating buhay. Pero sabi nga nila, huwag kalimutang lumingon sa pinanggalingan. Lalayo man tayo pero gagawa tayo ng paraan para sila ay makumusta, tawagan at kausapin dahil sila din ay nangungulila kagaya natin. So paalala ulit sa ating mga kapatid dyan na nakalimot na sa kanilang mga magulang. Tandaan natin ng ating mga magulang ang dahilan kaya tayo dito ay nabubuhay at nasa ibabaw ng mundong ito. Uminom muna tayo ng buko juice bago natin ituloy ang ating kwentuhan dahil na-miss ko na ang buko juice sa aming bahay at naghanap ako ng buko juice dito sa aking lokasyon at napakalayo nga pero worth it naman. Bumili na ako ng isang box. Ituloy natin ang kwentuhan. Ang mga pamilya din natin na nakadepende lang sa atin, sana naman ay magkaroon kayo ng sarili niyong kaisipan na gumalaw at maging independent na rin, lalong-lalo na yung mga may anak na nasa magulang pa rin umaasa. Unang-una na dyan yung mga nanay na inuuna ang sarili na magpaganda at magayos. Wala namang problema doon. Pero ang mga anak, naku Lord, nanlilimahid. Sad to say, may mga ganong mga nanay. May mga tatay din, paalala, kasi may mga nakikita tayo, nakikilala din, na inuuna ang pagpapainom sa mga barkada pero wala namang ipakain sa sariling pamilya. Nakakalungkot isipin na ang mga ganitong klase ng pangyayari sa buhay, sabihin nating makasarili pero totoo ang mga ito nangyayari. So shout out sa mga matitinong mga magulang,
mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Mahirap yun na. Pero ano nga ba yung sinasabi nating matinong magulang? Na kahit sa anong mga sitwasyon ay pinipili nilang maging mabuti sa mga anak nila dahil responsibilidad yan. Una dyan yung pagbibigay ng mga basic needs ng mga anak nila at pagtupad sa karapatan ng kapag-aral. At sa lahat ng mga anak na may mga magulang, walang mga magulang, piliing maging mabuti dahil ito ay isang mahalagang ugali na inyong dadalhin din sa mga future families ninyo. At para sa mga kaibigan natin na nawawalan na ng pag-asa sa digital creation, ituloy nyo lang. I-comment nyo dyan sa baba kung ano ang gusto nyong itanong tungkol sa digital creation at gawan natin ng content. Maraming salamat sa panonood.